Hello po, isang magandang araw po sa inyo. Kumusta po kayo lahat? Sagittarius, no? Thank you and welcome po sa channel po natin. Ang gagawin po natin ngayon, no, sa lahat po or lahat po ng zodiac sign is tingnan po natin kung ano po ang challenge na parating po ngayong 2026 sa bawat tinatawag po natin na zodiac sign, no? So, be reminded lang po, no, Leo, Aries, and Sagittarius, Virgo, Taurus, and Capricorn, also Gemini, Libra, and Aquarius. Medyo mas marami o sabi po natin na mostly po sa ating zodiac sign ngayong taon na to is parang kumbaga sa akin makakalusot o sabihin mo nating magaan, lalo na po sa lahat po ng tinatawag nating fire sign, no? Kasi ang 2026 is year of the horse and fire sign element, no? So by combining those elements, no, para kahit papaano po magkaroon po tayo ng sabihin po natin na alignment, no? Mahirap kasing rumagasa po tayo sa isang energy po na talaga pong kumbaga sa akin, instead po kasi na magkikipaglaban tayo, we just go by the flow, no? Yun ang pinaka magandang gagawin po natin kung sakasakali pong aware ka o sabihin po natin na nasa lugar ka po kung saan gusto mong magsasucceed, no? So dito sa mga nanonood po natin, hindi lang po kasi natin ito tinitingnan or hinuhulaan kung ano po yung parating. I said mas maganda po yung alignment or maganda po yung kumbaga sa akin makisabay ka sa agos po, no? And instead po na against ka sa current, mas maganda siguro na I think with the flow, no? So maganda po ang energy na ganon, maganda po yung mindset na ganon, and welcome, sabayan po natin ng ating pagsisikap, no? Sabayan po natin ng ating mindset, no? Sabayan po natin ng ating naisin po sa buhay. So hindi ka mahihirapan, kumbaga sa akin, hindi mo kailangan talaga pong, sa totoo lang guys, no, hindi mo kailangan po talagang magbanat ng sobrang buto, yung talagang patayin mo ang katawan mo sa pagtatrabaho. Nasa alignment po yan, no? Ito po yung pinakasikreto po talaga po, no? Kasi wala ka naman po talagang nakikita pong naghirap na hirap po sa pagtatrabaho tapos yumayaman, no? And hindi rin po natin sinasabi po na kayamanan po ang habon natin dito sa mundo, kundi everything is at ease, no? Yung masaya ka po sa family mo, or rather sabihin po natin masaya ka when in terms of financing, sa health, and of course sa pag-ibig. Kasi ito naman po talaga ang major po na tinitingnan po natin, no? Or pinaka-aspect po ng ating pagkatao. So ang Sagittarius kasi is fire, so kumbaga sa akin align po sila ngayon, pero titingnan natin kung ano po talaga ang hindrance po nila or sabihin po natin problema na tatahakin this year. So let's begin po, no? Sagittarius, gagamit po ako ng White Rider na tarot deck, and sabayan ko po, i-close po natin sa Lenormand, and mabibigay po ako ng advice, no? Okay, Sagittarius, November 22 hanggang December 21. So Sagittarius, fire sign, in the middle of the three zodiac sign, fire sign. Diyos sama makapangyarihan sa lahat, basbasan mo po ang aking kamay, ang aking kaisipan, mahal na Ama. Then po, I'm also extended my energy, my knowledge, wisdom to all my listeners, to all my watching this video. Thank you very much po. Basbasan mo po ang bawat isa sa kanila. Basbasan mo po ang bawat isa sa amin. Bigyan mo po ng kaliwanagan po ang aming kaisipan and alignment, blessing. Thank you very much po, mahal na Ama, mahal na Ina. And okay, thank you. Sagittarius, be with me, no? Tingnan natin. Okay, ano po ang pinaka-hindrance? Three of Cups. Actually, ito yung tinatawag po natin na, well, this is a very positive card, and you see, very happy, no? Titingnan po natin, masaya po kayo. Actually, this is a celebration. Kasama ang mga kaibigan mo, kasama ang pamilya mo, toasting for a celebration, no? And hindi ko siya masasabi po na hindrance, kundi more on sa Sagittarius po ba ang talaga pong magsasucceed ngayong taon na to.
And kayo po ba ang talaga pong sabihin po natin na suswertehin? Kasi ang number 3 is actually very very lucky sa lahat po ng numero. Kumbaga sa akin, ang swerte ninyo Sagittarius is hindi na ninyo paghihirapan pa. Kusa lang po siyang darating sa inyo. Kusa pong lagapak. Now, maniwala ka man po hindi, itry po ninyo na kung kailangan mo talaga ng pera, meron pong darating sa'yo. And any other way, basta po may perang darating sa'yo. And ito po ang ngayon sabi ko nga sa inyo is hindi siya hindrance, kundi ito po talaga ang mangyayari po itong Sagittarius. Magsasabi na po ako sa inyo guys, congratulations. This is it. No, ang ganda po ng card ninyo. Unang card po talaga ninyo is very positive sign, no? Okay, so dagdagan po natin ng 6 po ng card. Sagittarius, no? Ang Sagittarius kasi is very good sign, no? And sila po kasi yung in the middle of the three, which is Aries, Sagittarius, Aries, no, pinakamatanda, no, sa lahat po ng fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, Queen, Conscious Mind, Wheel of Fortune, Two cards, and clarification po itong nasa gilid. Tingnan po natin. Alright. Now, since na tayo, no, nasa lugar po talaga tayo kung saan naghihil, sasabay na rin po natin. Sagittarius, no, sa ngayon po, no, sabihin po natin this year, maaaring marami pong mangyayari sa inyo agad-agad, no, mabilisan po. Pag may nangyari sa inyo, is like for example, sabihin po natin na kung may pera, no, so bigla po siyang darating, no, baka po hindi mo kayang agapan po ang swerte na darating sa iyo. Kung sakali naman po na kukulangin ka po ng pera, no, pwede pong sabihin po natin na agad-agad din po. Everything that will happen in Sagittarius this year is very swift, mabilisan, okay? So here, kung titingnan ko sa sakit, no, sa Sagittarius, no, right now, no, so makikita ko dito na kumbaga this year, no, pwede pong sabihin po natin na this year, no, kasi alam kong nahihirapan po ang Sagittarius 2025, no. Pwede pong sabihin po natin na nasobrahan ho kayo ng gastos, no, nasobrahan po kayo ng gastos, nasobrahan po kayo ng, kumbaga sa akin, sa luho. Pwede pong sabihin po natin na addiction, and nagkautang-utang ka po, no, pwedeng sabihin po natin na ito yung scenario po ng ninyo, sitwasyon ninyo. But in this year, as I said, sabihin ko nga sa inyo, kung mag-focus po kayo sa positive, because your card na yung lumabas po kasi sa iyo is very positive, no. So kung gusto mong mag-succeed, for example po sa tinatawag po natin na sa gastos, no, this year kasi alam ko talaga pong tipid na tipid ho kayo, no? Pero kahit anong tipid ninyo, lumalabas pa rin po yung pera, no? Ito, makikita ko dito, no? Like, meron ho din ho kayong binabayaran po, no? Pwede hong nagre-receive kayo ng pera, meron kayong binabayaran po sa lupa, meron kayong binabayaran po na umalis, no? Papuntang ibang bansa, no? May mga anak ho kayo na kuminsan grabe din ho yung mga gastusin, kuminsan ho yung nagagalit kayo, nalulungkot, no? And gusto mo na po itong matapos, no? May mga utang ho kayo na kailangan ho ninyong babayaran, no? Sagittarius po to, ha. But then ang pinaka-concern ko dito kasi is just like this year maybe, okay? This year maybe like you are focusing on kasi po pa-endan po talaga tayo. We're talking about 2026, no. Pwedeng sabihin po natin na sa ngayon po mayroon pang pagpasok po ng magpagpasok po ng 2026. Meron pa rin hong kaakibat, like say for example yung mga gastusin po natin this year, and may mga utang ho tayong babayaran this year. Meron ho tayong bisyo na kailangan po nating i-address. May sandan dyan na po yung parang sobrang luho na kailangan po nating i-address. But then ang sa akin po, parang iikot po ang buong taon ninyo sa pera.
Okay? Kasi dito kasi parang nakikita ko dito na biglaan, no, may aalis, no, papunta ibang bansa, may babayaran po na lupa, may mga anak pa ho na pinapaaral, no. So walang katapusang mga gastos. But then ang sasakit naman, pwedeng sabihin po natin na Sagittarius po nahihilo ho kayo and medyo mataas po ang dugo nyo, mataas ang dugo, cholesterol, nandiyan na yung palpitation, nandiyan na rin po yung pwedeng bloated po ang tiyan, pwede pong may kasabay po na sugar or sabihin po natin pagtaas po ng ating pagtaas po ng ating diabetes, no. But then lahat po siya in control kung gugustuhin niyo. Alright? Now, pwede ring sabihin po natin na tatamaan ka ho ng kidney or sabihin po natin magkaroon ka ng problema po sa iyong UTI, kidney, which is severe po dahil po sa taas ng cholesterol mo. Now, okay, sa akin kasi guys, no, as long na pumipintig yung puso nyo, as long na may buhay kayo, no, lagi po yan may pag-asa, no. And eto po ang hatid ng ating card this year para po sa inyo. Not everything is perfect as I said, pero since na ang card po natin is lumabas as 3 of Cups, I would say na ang lahat po ng problema ninyo, malulutasan po ninyo kung gustuhin nyo. Okay? Kung gugustuhin ninyo. Kasi nga po, ang Sagittarius kasi, fire sign ngayong 2025 po, lunod po kayo. Talo po kayo sa taong ito. Ngayon, mas marami po sa atin ang nag-fail, sabihin po nga natin, pero hindi naman siya kasi in failure guys na na sabihin po natin na natalo kayo. Actually, nasobrahan lang ho kayo ng gastos. Posible po ang iba sa inyo is like nagkaroon po kayo ng bisyo. Pwedeng ang mga anak ninyo nagkaroon po ng bisyo na hindi ninyo alam na sinusuportahan ninyo pala ang bisyo nila. Pwede hong sabihin po natin na nagkautang-utang ho kayo and pwede pong hanggang ngayon tutugisin kayo. Now, sounds not very promising, isn't it? Pero sa akin kasi, no, as I said, ang 3 of Cups is a very positive sign. Kung ikaw, Sagittarius, willing ka talagang mabayaran lahat ng utang mo by second semester po ng taon. Let's say, first is January, February, March. And kung gusto mo siyang mababayaran by the end of March, kaya mo po yung gawin. Kasi 1, 2, 3, lahat po ng kakailangan mo, nandidiyan. I-shift mo lang yung mind mo sa alignment. I-align mo lang po ng ano mo. Kasi maraming tutulong po sa inyo, Leo. Nandyan na po yung Capricorn, nandyan po yung Aries, nandyan po Aries, nandyan po yung basta sabi ko sa iyo, this year po, at least tatlong sign, tatlong element po ang magtulong-tulungan. And kahit sabihin po natin na ikaw po is water element, actually ang water din this year kahit kung gugustuhin mo man, because water is opposite sign of the fire, no? Pero kung talaga pong pagsabay-sabayin po natin ang ating lakas, magkakaroon po kayo ng since nakapokus po tayo sa Sagittarius, so ang gusto ko guys na gagawin po ninyo, at least as possible po, you have to face your problem, no? Like, let's say, you have to face your problem. Ito kasi yung mo and ito yung pinaka problema po ninyo na kailangan mo siyang harapin, no? So sa akin nga, hindi magbabago ang buhay natin kung hindi mo haharapin kung ano po talaga ang problema mo. Okay? Ang problema mo kasi is you don't have enough financing. Kumbaga sa akin, gumagastos ka po ng sobra-sobra. Na kulang po yung budget mo. Or rather, sabihin po natin na lagi po ikaw nag-iisip na maliit ang kita mo tapos ang laki ng gastusin mo. Pwede po yung gano'n, no? Pwede yung gano'n, no? Kumbaga sa akin, like ang mindset mo sa Sagittarius is like lagi ka pong malungkot kasi kukunti lang yung kinikita mo tapos ang lalaki ng bakit hindi mo kasi baliktarin na malaki ang kikitain mo kaya sobra-sobra sa gagastusin mo? Paano mo yung gawin? Sabi ko nga sa inyo, alignment lang. Kung kailangan nyo ng pera, kusap po yung darating. In a way po talaga, pag kailangan talaga ng pera, halimbawa ngayon, kailangan talaga nyo ng pera, isipin lang po kasi ninyo na may pera ho kayo. Huwag niyong isipin na wala kayong pera. Ito ang sinasabi kong hindi nyo kailangan maghirap.
Hindi nyo kailangan magbanat po talaga ng buto. Sasabihin kung tamad kayo, no, not at all. Kasi ang Sagittarius po, hindi po kayo tamad. Focus ho kayo, nakafocus ho kayo. Kaya lang kung minsan po, maybe this year, ang focus ho ninyo mali. Kaya po, focus pag ang Sagittarius kasi nagfo-focus, kaya makita ninyo yung arrow, di ba? Meron silang arrow. Nagfo-focus po sila doon, kaso lang po sa mali. So, kung mag-focus ka po sa tama, let's say for example, dapat po mabayaran po yung utang mo, mag-focus ka po na mabayaran po yung utang mo, huwag kang mag-isip kung saan mo kukunin, i-focus mo lang yung sarili mo na mababayaran mo lahat ng utang mo, pera kusang darating. Now, pwede din isipin mo po na ano bang negosyo ang pwede sa'yo na may perang parating. Mag-focus ka doon, darating din yung pera. Okay? Now, huwag kayong mag-focus ho kasi sa anong kailangan mo bibilhin, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng ganyan, kailangan ko ng ganito para ako makapagsimula. Huwag kayong mag-focus doon kasi gastusin yun. Yung ibig ko sabihin baga, so left and right, tingnan mo. Kung ang mind mo kasi nakafocus sa kailangan ko to gawin para ngaya mayroon ako, maghihintay ako ng capital para makapagsimula ako sa negosyo. Kailangan ko ng ganito kasi no. Kasi gastos yan, guy. No? Kapag sabihin mo, kailangan, kung halimbawa gusto mo ngayang palitan po yung tricycle mo, kasi sabihin po natin is like, ang tricycle ngayon malapit nang mag-obsolete, no? So, kung gusto mo siyang palitan, iisip mo kasi kailangan ko nang bumili ng ganito, ganyan, kaya sana ako makakuha. No, isipin mo kasi na yung tricycle mo, papalitan mo siya ng mas magandang sasakyan like minibus, or sabihin mo kako na mayroong van ang gusto mo para more makapag-provide ka sa pamilya mo this year. Kusa po yan darating sa inyo. No, may mga ritual po ako niyan, guys. Paano mo makukuha, paano magmamanifest ang inyong desire ngayong taon na to. Ang gusto ko lang pong maano sa inyo is just like alignment lang po. Kasi ang Sagittarius, everything is energy. Kailangan lang po talaga po na mag-focus sa'yo kung ano yung tama. Kung kailangan ninyong magpagabay sa akin, guys, siguro nga po, gagawa po ako ng kung saan pwede ho tayong tumawag, of course, meron po yung amount, pero kung sa 10 kayo, tigi 100 kayo in just 1 hour, siguro naman it's worth for me also, like 1,000 per hour, and then sa inyo po 100 per hour, 10 kayo. Magtanong kayo sa akin kung anong kailangan yung gawin, and then I will tell you. And then ang sa akin din po, support guys sa lahat po ng mga followers ninyo. Followers ko, bawat isa sa inyo is like, supportahan po natin. Like kung ano po ang nangyari sa kanila, like say, ang gagawan po natin ng problema is ganito. And then kahit paano po, mayroon po kayong idea kung sakali pong darating sa inyo yan. No, I didn't say na ang malas po ng isa, makukuha mo din. No. Be aware kasi all I want is bawat isa po sa atin magkakaroon po ng unity. Ganito po ang gawin natin. Kasi ang card po kasi ninyo this year is etong babaeng to, which is actually the energy is not so good, no? Ang Queen of Cups is something like personality po na hindi humaharap sa inyo pero nasa loob ang kulo. Yung tao ba na parang ang tingin-tingin mo ngayon mabait, tapos ngayon sama pala ng ugali, no? Hindi ganoon kasi baga ito kasi is Cups. Pwedeng dala-dala mo pa ito this year. Madadala mo siya hanggang next year. Pero ang sabihin po natin, then nagkakaroon ka po ng galit, kasi like ito kasing the devil, mag-represent po siya, actually hindi naman siya actually devil. This is our ego na kumbaga sa akin nalululong ka. Pwedeng sabihin po natin na nasobrahan ka ng bili ng ukay-ukay, pwedeng nasobrahan ka po ng mga bili po ng mga gamit na hindi mo naman kailangan, pwede pong naano ka po ngaya sa di mo mapigilan po mag-inom, di mo po mapigilan po ang maggastos, di mo mapigilan po yung mga bisyo, di mo mapigilan yung pambababae, di mo mapigilan yung mga panlalaki, no? Pero sa akin kasi we're talking about money. Kasi dito wala akong nakita ditong involved ang pag-ibig, no? I say so much more on consume, more on parang hindi siya consumption para sa mga Bisaya dyan. Ang ibig kong sabihin, more on consume, more on bili ka hanggang sa nabaon ka sa utang.
Pero kung hindi man talaga nabaon, no, kailangan mo ng pera agad-agad, no. You have to pay this loan. This is actually loan, no. And then kailangan mo agad-agad, and sinabayan po ito ng Knight of Wands. Actually, ang taong ito 2026, year of the horse, and elemental fire. Ito yung mag-symbolize niya. So sa akin, nasa sa inyo, sa Sagittarius po, ang energy ngayong taon na to. Very swift, madalian, biglaan po, and hindi mo alam, lumagapak ka na pala kapag hindi ka po nagplano ng maayos, no? So sa akin, if it is not you, kung hindi naman Sagittarius, hindi naman siya nag-resonate sa'yo, so be it. No? May thank you God na hindi ka po na-involve sa mga ganitong pero mostly sa atin is just like one way or another po. Nagkukonsume tayo ng mga bagay na hindi po natin kailangan. Andyan na rin po yung so much sa TV, no? Sobrang panonood ng TV. It's also time is also money. So kung nag-spend ka po ng oras sa tamang bagay, alam kong pera din po yan. Pero kung nag-spend yung oras mo, ginugol mo sa bisyo, ginugol mo sa TV, ginugol mo sa kung anong hindi naman nagbubunga ng maganda. Kumbaga sa akin, syempre, kung naupo ka lang dyan, no, pahiga-higa ka lang ngayong taon na to, so maybe this time, bumangon ka, and then magmuni-muni ka kung ano talagang gusto mong gawin sa buhay mo. Alright, Sagittarius, no? Okay, ang susunod po, tingnan natin, kasi we are 21 na po, nasobrahan yata ako ng kablabla sa inyo. I'm happy. Kasi, sabi ko nga sa inyo, harapin mo ang problema nyo, and everything will be okay. I tell you, I promise you that, no, maging okay po lahat kapag harapin mo kung ano pong katotohanan talaga, kung ano po talagang problema, harapin mo, and then after that, do something about it, no? Hindi mo kailangan na talagang, sabi ko nga sa inyo, Sagittarius po ngayong taon na to, swerte po ang sa'yo. Kahit sabihin po natin na kaano pa ka-bad po itong surrounding mo, no, it's just only vices. Kailangan mo siya, mapuputol mo yan, and then palitan mo ng bago. Alright, clouds, child, and kuminsan po sunshine, nahirapan ka po magbago ulit, mahihirapan kang makikita ko dito na mahihirapan ka po parang sa akin kasi ngayon maraming chismis, maraming very cloudy yung mind mo, pero makikita ko dito guys, ang susunod po dito is like ang cross mo matatapos na, and ang stability mo botik and heart. Hindi po ako nagbibiro. This is the last cards po na lumabas ko, if you know how to read. Actually, ang bouquet, alam niyo yung swerte po yan. Ang anchor is safety. Kumbaga sa akin, naka-angkla ka po, no? And heart is all your heart desire. Kung matuto po kayo. Alright guys, thank you very much, no? Isa na lang po, no? I have to do this, and tingnan natin ang life advice po sa inyo, no? Life messages advice, so progress, as I recognize, basahin ko siya, ha. Okay. As I recognize the divine within me, I move forward on my spiritual path. Today, I honor my needs, observe my inner world, and maintain a positive attitude. Easy? Okay? Ito na yung sinabi ng lahat. I trust in my inner strength and abilities. I grow each day, knowing that God's opinion of me is what matters most. Okay? Kung ano man, eto baga, i-point out ko lang po guys, no? Knowing that God's opinion of me is what matters most. Alam niyo ang ibig ko talagang pinakasabihin yan. Kung ano yung pakiramdam mo sa sarili mo, kung ano yung paningin mo sa sarili mo. If you think that you are a loser, and then you are a loser. If you think that you are God's given child, like, if you want to be, like, kung sa akin, kung gusto mong maging proud talaga sa iyo, si Ama, and then, listen to your heart. No, and if you want this thing, then go for it talaga, no. So sa akin guys, thank you very much, parang hindi po ako matatapos dito, no. I thank you very much sa lahat po ng Sagittarius. Bye po, bye so much, see you again next time po.